Samantala, sa bahagi naman nila Magnus, tila naalimpungatan si Magnus nang makarinig ng baritonong boses ng mga kalalakihan at boses ng nagpupumiglas na mga dalaga. Noong magmulat siya ng mata, ay nakita niyang mahimbing rin ang tulog ni Rika at Efraim na magkatabi sa isang puno. Tinapik niya si Tombi at sumenyas na huwag maingay at may itinuro sa unahan. Naintindihan naman siya agad ni Tombi at gumapang papalayo para makaikot sa likurang bahagi ng puno na kanilang pinagsandalan. Gumapang rin si Magnus papunta sa dalawa at tinapi. Pero si Rika ay tinakpan niya ang bibig sabay binulungan. "Huwag kang maingay, napapalibutan tayo ng mga rebelde." Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Pinadapa siya ni Magnus at pinagapang sa direksyon kung nasaan si Tombi. Sumunod na rin si Efraim sa paggapang. Noong maayos nang nakatago ang mga kasama, ay sumilip si Magnus sa pagitan ng kadawagan upang makita ang sitwasyon ng mga rebeldeng papadaan. Binilang niya ang mga iyon, 10 ang kalalakihan, tapos may dala silang 5 bihag na mga dalaga at mukhang estudyante ng kolehiyo dahil nakauniforme pa ang mga iyon. Napapailing-iling na lang si Magnus at napasabi sa sarili, "Mukhang ito yung sinasabi nilang grupo ni Commander Barak ah." Nagulat si Magnus sa talas ng pandama noong lalaking may balbas na marami ang tato sa mga braso. Nagpalingalinga iyon sa paligid at nakatingin sa direksyon ni Magnus. Kaya dumapa na lang si Magnus para tuluyang maitago ang sarili. Sigurado siyang naramdaman ng lalaking iyon ang kanyang presensya, kaya iyon napalingon. Pero noong muli siyang sumilip, ay nasa malayo na at patuloy na sa paglalakad. Gumapang na si Magnus papalapit sa mga kasama. Sabi ni Rika, "Kuya Magnus, kawawa naman ang kababaihang bihag nila. Tulungan natin sila." "Oo, yun talaga ang balak ko. Sumusobra na ang mga rebelding ito. Kasing perwisyo na rin ng mga aswang ang ginagawa nila. Kaya kailangan na rin silang masupil." Anong plano natin, Mags?" tanong ni Tombi. "Di susundan natin sila. Pero bago yan, ay siguraduhin muna natin na handa tayo sa laban. Efraim, ito mahabang baril ang gamitin mo. Huwag ka munang magpapaputok ha, hanggang hindi pa nagkakagulo. Ikaw rin, Tombi, yang mahaba rin ang gamitin mo. Kami ni Rika ang mauuna sa pagsalakay. Rika, ito ang gagamitin mo, crossbow, para tahimik. Madali rin itong gamitin. Ayan, may scope din ito. Kapag nasilip mo na nasa katawan na ng kalaban ang sight, matik na yun, tatamaan. Kaya kakalabit ka na lang na parang gumagamit ng baril. Ako ang gagamit nitong compound bow. Sanay naman ako rito at asintado na rin." "Ha? Gumagamit na rin kayo niyan?" "Oo. Masyado kasi ako nabibilib kay Maris dati. Kaya magmula noong hindi na siya sumasama sa mga misyon ko, ay sinimulan ko na rin ang pagpapractice ng compound bow. O eto, ganito lang magkarga ng bala ng crossbow. Tombi, maglagay ka ng titirahin niya sa unahan." Agad namang naglakad si Tombi patungo sa unahan at gumuhit ng bilog sa puno na may tuldok sa gitna. "Ayan na, Rika, asintahin mo ang tuldok. Hindi kailangan na palaging nasa tuldok ang tatamaan mo. Ang mahalaga, at least nasa paligid ng tuldok at hindi lalabas sa bilog. Ito 6 na palaso. Ubusin mo yung itira doon." Agad namang pumesto si Rika at umasinta. Pagkabitaw ng isang palaso, ay agad nagkarga ng isa uli hanggang sa maubos ang 6 na piraso. Sabi naman ni Tombi, "Nice! Mabilis matuto ah."
Sa bagay, parang baril lang din naman yan. May scope pa. Pero ibang usapan kapag yung compound bow na ginagamit ni Magnus ang gagamitin mo. Lumiliko yan eh. Lumapit si Tomby sa puno at pinagbubunot ang 6 na palaso na halos nakapaligid lang talaga sa tuldo. Pwede na yan, Mags. Malaking tulong na nga yan si Rika. Oo, alam ko. Bata pa si Rika at hindi pa nanginginig ang mga kamay. Kaya madaling ma-develop ang asinta niya. Ganito ang plano natin. Ako lang muna ang susunod ng malapitan sa kanila. Kapag sigurado na ako sa location nila, ay saka ko kayo babalikan para pag-usapan ang plano natin. Pero huwag kayo masyadong lalayo. Maintain safe distance lang kayo sa akin. Okay, Mags, copy. Sagot pa ni Tomby. Tumango naman ang dalawa. Ikinarga na muli ni Magnus ang backpack niya sa likuran at nagsimulang maglakad. Sabi naman ni Tomby, palipas muna tayo ng 5 minuto bago tayo sumunod sa kanya. Sabi naman ni Rika, masusundan pa ba natin siya noon? Baka malayo na siya masyado at hindi na natin alam kung nasaan na siya. Huwag kang mag-alala. Pag-iiwan ng baka si Magnus para masundan natin. Uminom ka muna ng tubig oh. Bigla kang namutla, Rika eh. Medyo kinakabahan kasi ako kanina at nataranta. Sorry Kuya Tomby, nakatulog kami. Nakakapanghina kasi ang init eh. Kaya hindi ko rin namalaya na nakatulog na pala ako. Oo Kuya Tomby, ako rin. Dagdag naman ni Efraim. Hayaan nyo na. Kahit naman kami noon, nakakatulog din kapag oras ng pagbabantay. Malamang mamayang gabi, hindi na kayo pwedeng magpartner sa pagbabantay. Pareho pala kayong antukin eh. Nakangiting wika pa ni Tomby. Ilang saglit pa ay sinabi na ni Tomby, tara na, sundan na natin ang dahan-dahan si Magnus. Sa bahagi naman ni Magnus, agad niyang nasundan ang grupo ng mga rebelde na pinamumunuan ni Commander Barak. Nag-iingat rin siya na mapansin. Siguradong madedihado siya kung maaga siyang matutuklasan. Kahit pa kasama sina Tomby ay delikado pa rin. Kailangan maging sorpresa ang magiging pagsalakay nila para hindi makapaghanda ang mga kalaban. Makalipas ang 1 oras na pagsunod, ay lumiko na ang grupo. Pakaliwa iyon ang daan. Bali hindi na nga talaga daanan ang nilikuan ng mga iyon. Kaya mahirap malaman na may kampo ang mga rebelde roon. Nagbali ng isang sanga ng halaman si Magnus paturo sa kaliwa. Para iyon ang magsisilbing tanda na hanapin ni Tomby. Saka siya nagpatuloy sa pagsunod. Lintik ang mga ito ah. Saan ba ang kuta nila? Papalubog na ang araw, hindi pa rin sila nakakarating. Bulong ni Magnus sa sarili hanggang sa may makita siyang usok sa unahan. Doon niya na nakita na may kubong nakatayo roon. 3 iyon na magkakatabi. Pagkarating roon ay nakita niyang ipinasok sa isang kubo ang 5 kadalagahan. Tapos may ibinaba naman ang ibang kalalakihan na sako na mukhang pagkain at alak ang laman. Pumwesto si Magnus sa may itaas na bahagi. Noong makita niyang nagsipasukan na sa kubo nila ang mga rebelde, ay umalis na rin siya. Sigurado siyang mamayang gabi pagagamitin ang mga dalang kababaihan kapag oras na ng kanilang kasiyahan. Dahan-dahan pa rin ang kanyang pag-alis sa kuta ng mga rebelde para walang makaalam na nasundan niya ang mga ito sa kanilang iniingatang lungga. Pagkabalik ni Magnus sa mga kasama, ay naabutan niyang nakatago ang mga iyon, hindi kalayuan sa kanyang nilikuan. Anong balita, Mags? May kuta sila rito. Siguro mga 10 minutong lakad mula rito sa kanto na to. 3 kubo ang naroon. Iyong isa ay nasa may likuran. Doon nila inilagay ang mga bihag na babae.
Mukhang doon sila nagsasagawa ng inuman at pagpapakasasa sa mga kababaihan. Tapos iyong dalawa ay nasa bandang harapan. Sa kaliwa ang kubo ng boss nila, tapos sa kanan naman ay sa mga tauhan. Anong plano natin ito, Mags? Hintayin natin na gumabi. Kumain na rin muna tayo dahil mamayang gabi tayo aatake kapag nakarelax na sila at hindi inaasahan ang pagsalakay. Pero doon tayo sa kabilang bahagi para hindi tayo mamataan. Hindi pa naman natin kailangan magluto dahil may kanin pa tayo, di ba? Okay, tol. Pagsang-ayon pa ni Tomby at nauna na sa paglalakad patungo sa kabilang bahagi ng daan. Gaya ng sa kabila ay wala rin talagang daan patungo roon. Nagsuot lang sila para makapunta sa malayong bahagi ng kanan. Makalipas ang 10 minutong paglalakad, ay doon na sila nagdesisyon na magpahinga at maghintay ng pagdilim. At tinang balikan ang sitwasyon ng ating inang babaylan na si Maris. Matapos siyang mawala ng malay, ay muli na siyang binitbit ng nilalang na si Suma. Mga anak, ayos na ito. Salamat sa tulong nyo. Sige na, bumalik na kayo sa inyong mga tahanan. Ako nang bahala sa babaeng ito. May halaga ito kay Reyna Isabel, kaya kailangan ko itong madala sa kanya. Tila nakakaintindi naman ang lahat ng mga ahas at isa-isang nagsikalasan sa katawan ni Maris at nagsialis na rin. Hinawakan ni Zuma si Maris sa damit sa bahaging balikat at dahan-dahan ang naglakad. Balak niyang magtungo sa isang kuweba kung saan maari niyang tawagin si Amara upang igawa siya ng portal para hindi niya na kailangan maglakbay ng 3 araw para makarating sa kuta ni Isabel sa bundok ng Lunarka. Habang naglalakad si Zuma, ay wala siyang kamalay-malay na sumakay na ang lambanang si Ferilina sa katawan ni Maris. Nagtago ito sa isang balabal, kaya patuloy lang iyon sa paglalakad habang hila-hila si Maris. Inang babaylan! Inang babaylan! Gumising ka na po! Hindi ka pwedeng madala ng halimaw na yan kay Reyna Isabel. Kakarnihin ka nila roon. Tatanggalan ka ng kapangyarihan at papasapian ng ibang nilalang ang katawan mo. Sige na po, inang babaylan. Gumising ka na po. Bulong pa ni Ferilina habang panay ang tapik noon sa katawan ni Maris. Pero walang epekto. Imposibleng magkamalay si Maris, gayong sinasakop ng kamandag ng iba't ibang mga ahas ang kanyang buong katawan. Pero dahil sa kanyang kapangyarihang espiritual na nananahan sa kanyang puso, kaya hindi iyon pinasok ng kamandag, pero hindi niya magagawang magkamalay. Tinignan ni Ferilina ang balat ni Maris. Nangingitim na iyon, o mas tamang sabihin na nagkukulay violet. Naku, hindi na maganda ito. Wika pa ng lambana. Agad lumipad si Ferilina at may kinuhang kung anong bulaklak. Agad rin naman siyang nakabalik bago pa makarating ang halimaw na si Zuma sa kuweba. Itinapal ni Ferilina ang isang petal ng bulaklak sa pulsuhan ni Maris. Tapos sinugatan ang balat ni Maris na nakatutok sa bahagi ng pulsuhan. Dahil sa epekto ng bulaklak, kaya unti-unting inilalabas ng katawan ni Maris ang dugo niya na may kamandag. Naiiyak na ang lambana habang nakasakay pa rin sa tiyan ng bahagi ni Maris habang kinakaladkad ito ni Zuma. Makalipas ang halos kalahating oras ng paglalakad, ay nakita ni Ferilina na malapit na sila sa isang kuweba at may hinala siyang doon dadalhin ng halimaw si Maris. Inang babaylan, parang awa mo na po. Gumising ka na. Wika pa ni Ferilina. Nakita niyang
huminto na ang paglabas ng dugo ni Maris doon sa sugat. Ibig sabihin, nailabas na ng katawan niya lahat ng kamandag ng ahas sa tulong noong bulaklak na itinapal ni Firilina. Inilapag ni Firilina ang kanyang dalawang palad sa balat ni Maris at pumikit. Pinasok niya ang loob ng isipan ni Maris para makausap ito. Nakita niyang nakatulala sa loob si Maris at tila nanghihina. "Inang Babaylan, gumising ka na po. Ipapasok ka na ng halimaw sa isang kuweba. Mukhang may portal siya roon na madaraanan para madala ka na kay Reyna Isabel. Kaya kailangan mo ng kumilos. Gumising ka na po at tutulungan kita." Nagulat si Maris noong makita si Firilina. "Firilina, patay na ba ako? Bakit parang maulap na ang paligid ko?" "Hindi ka pa po patay. Wala lang malay ang katawang lupa mo. Kaya kailangan mo na pong gumising bago mahuli ang lahat. Pagkagising mo ay magpumiglas ka dahil hawak ka ngayon noong taong ahas. Kapag nakawala ka, ay ibuhos mo lahat ng natira mong lakas at batuhin mo ng tigal po ang kalaban. Tapos, tutulungan kitang makatakas." Wika pa ni Firilina. Nanghihina naman na tumayo si Maris. "Sige na po, Inang Babaylan, pilitin mo pong gumising. Hihintayin kita sa labas." Tumango si Maris at pumikit. Agad na ring iniangat ni Firilina ang kanyang mga kamay sa pagkakalapat sa balat ni Maris. Inabangan niya na lang na magmulat ng mata si Maris. Ilang saglit pa ay nagmulat na nga ng mata niya si Maris. Itinuro ni Firilina ang nilalang na humihila rito. Pinilit ni Maris na umusan lang orasyon. Noong maramdaman niyang namumuo na ang kapangyarihan sa kanyang kamay, ay saka siya kumapit sa isang maliit na puno na nadaanan at nagpumiglas. Sabi naman ni Zuma, "Abay himala! Nagawa mo pang magkamalay matapos kang makagat ng iba't ibang uring mga ahas." "Oo, dahil hindi ako kasing hina ng inaakala mo." Wika ni Maris sabay pumihit papaharap kay Zuma. Napapalapit na rin sana para muli siyang damputin. Doon na itinutok ni Maris ang dalawang kamay sa halimaw na si Zuma at bibitaw na sana ng tigalpo. Pero hindi lang basta enerhiya ang lumabas sa kanyang dalawang palad, kundi may kasamang apoy. At sa lakas noon ay natupok ang ulo at katawan ng dalawang ahas na nakalitaw sa balikat ni Zuma. Maging si Zuma ay napaatras habang pumapalahaw sa sobrang pagkalapnos ng buong katawan at mukha. Bibitaw pa sana ng tigalpo si Maris pero wala nang lumalabas sa kanyang palad. Agad namang sumigaw si Firilina, "Inang Babaylan, tara po! Wala ka na pong mailalabas na enerhiya dahil sobra ka pang nanghihina. Tara na po, tumakas na tayo." Wika ng lambana na nakaturo sa isang puno kung saan gumawa siya ng portal. Pinilit ni Maris na tumayo at naglakad patungo sa portal na iyon. Nakita pa ni Maris na naglalakad na papalapit sa kanya ang halimaw na si Zuma. Pero sunog na ang kalahati ng mukha noon pati na ang katawan. Kung may natitira pa sana siyang kapangyarihan, ay kayang-kaya niya na iyon tapusin ng walang kahirap-hirap. Pero sagad na rin siya. Wala na siyang mailalabas na kapangyarihan. Kailangan niya munang magpahinga para makaproduce muli ng puder ang kanyang katawan. Kaya napilitan na siyang tumakas. Noong makapasok na si Maris sa portal, ay agad na rin iyong nagsara. "Firilina, nasaan tayo?" Sabi naman ng lambana. "Sa lugar po kung saan ka nawala ng malay kanina. Ayun po yung bag nyo at ibang mga gamit." "Firilina, hindi ko na kaya maglakad. Sobrang nangihina na ako." "Pilitin nyo po, Inang Babaylan.
hindi pa rin kayo ligtas rito. Maglakad kayo hanggang sa puno na iyon at doon ako gagawa ng portal. Dadalhin kita sa isang ligtas na lugar. Kahit nanghihina ay pinilit ni Maris na maglakad hanggang sa makuha niya ang mga gamit. Tapos saka siya naglakad patungo sa isang puno kung saan may nagbukas na portal. Pagkapasok niya lang roon ay agad na siyang nawalan ng malay at humandusay. Pero ayos na iyon para kay Firilina dahil naroon na sila sa isang lugar na tanging mga mababait na diwata lamang at mga lambana ang nakakaalam. Kawawa ka naman, Inang Babaylan. Naubos na ang enerhiya mo. Hayaan mo, babantayan at aalagaan kita rito. Wika pa ni Firilina at tinakpan ng sariwang dahon si Maris, saka lumipad papalayo. Ilang saglit pa ay bumalik na rin si Firilina kasama ang mahigit sa 20 mga lambana. Gamit ang kanilang kapangyarihan ay iniangat nila si Maris at dinala sa isang kuweba na ligtas para pagpahingahan ni Maris ng matagal. Unti-unting pinapatakan ni Firilina ng mahiwagang tubig ang bibig ni Maris para makainom ito at mabilis maghilom ang mga pinsala sa loob ng katawan na gawa ng kamandag ng mga ahas. Firilina, anak, anong nangyari sa Inang Babaylan? Ama, sobrang dami po ng kampo ng kadiliman na nagkalat sa daan ngayon, papakit ng ibisan. Napalaban siya sa isang halimaw na mukhang Panginoon ng mga ahas. Kaya nakagat siya ng napakaraming ahas. Nagawa ko namang mapalabas ang kamandag, pero yan ang resulta. Malaki pa rin ang pinsala niya sa loob. Magaling ang ginawa mo, anak. Ang mahalaga ay wala ng kamandag sa kanyang katawan. Sa tulong ng mahiwagang tubig ay mabilis makaka-recover ang kanyang katawan at makakalikha ng sariling kapangyarihan na tutulong sa kanyang paghilom sa kabuuan. Sige na, Firilina, magpahinga ka muna sa ating tahanan. Kami na ng iyong ina at mga kapatid ang magbabantay sa Inang Babaylan. Tatakbo ng 2 hanggang 3 araw sa oras ng mga tao ang kakailanganin para tuluyan siyang gumaling. Kaya magpahinga ka muna. Sige po, Ama. Kailangan ko na rin po talaga magpahinga. Wika pa ni Firilina at umuwi na muna sa kanilang tahanan. Sa bahagi naman ng Villalobos, matapos makausap ni Chief Aguila ang mga magulang ng dalagang si Francine, ay agad na rin silang umuwi. Pinapasok naman ni Chief si Tasyo at si Justin sa mismong opisina nito. Ano yung tiyo? Tasyo, dalhin mo si Adimir. Mag-ikot-ikot kayo sa paligid ng Suncrest Subdivision. Humanap kayo ng kahit anong clue. Nang mahanap na natin sa lalong madaling panahon ang dalagang iyon, kinakabahan kasi talaga ako. Malaki ang hinala ko na kababalaghan ng kasong ito at walang magagawa ang mga kapulisan. Sana lang ay makabalik pa yun ng buhay. Sige na, umalis na kayo at magpapamiting pa ako sa mga pulis ko para ipahanap rin ang dalagang iyon. Yes, Dad. Sagot ni Justin at lumabas na sila ni Tasyo ng presinto. Pagkarating sa bahay ay ikinuwento ni Tasyo kay Mang Adimir ang mga naging kaganapan noong mawala ang dalaga. Sabi naman ni Mang Adimir, "Di tara na, umalis na tayo agad habang may araw pa. Doon tayo dumiretso sa likuran ng subdivision. Ang sabi nyo, sa dulo ng subdivision ang bahay noong dalaga. Kaya hindi malayong itinawid iyon patungo sa kabila." Agad nang nagsisakay sa jeep ang tatlo at pinuntahan ang lugar para imbestigahan. Justin, dito ka lang sa sasakyan. Wala ka rin namang maitutulong. Maaari ka pang pag-isipan na nagbubura ng ebidensya kung sakaling may makita kami rito. Tumango na lang ang binata sa sinabi ni Mang Adimir. Parehong nagsuot ng rubber gloves ang dalawa at nagsimula ng puntahan ang pader ng subdivision.
Mabusisi ang kanilang pag-iimbestiga. May dala ring kamera si Mang Adimir at kinukuha ng larawan ang gilid ng pader ng subdivision hanggang sa may makita isang panali sa buhok. Agad niya iyong dinampot at inilagay sa dalang ziplock plastic at isinarado ang bukana. Saka nagpatuloy sa paglalakad. Mang Adimir, tignan niyo ito. Wika ni Tasyo habang itinuturo ang bahagi ng lupa na tila may dumaan na nakasayad ang dulo. Mukhang dito nagsimula sa may gilid. Kinakaladkad patungo roon. Tara, sundan natin ang guhit. Wika ni Mang Adimir. Noong makarating sa tapat ng isang puno, ay doon na naputol ang bakas ng guhit sa lupa. Paanong nawala? Kung isinakay naman sa sasakyan, ay hindi makakapasok rito dahil sa mga punong yan. Maging ang bakas ng paa ay dito rin nahinto. Anong iniisip mo, Mang Adimir? Sa tingin ko, tama si Albert. May kinalaman rito ang kababalaghan. Tara na, umalis na tayo rito bago pa dumating ang mga tauhan ni Albert na mga pulis. Tatawagan ko na lang siya tungkol sa nadiskubre natin. Pagkabalik sa sasakyan ay sinabi ni Mang Adimir, Justin, pamilyar ba sa iyo ang panali sa buhok na ito? Opo, yan yung suot ni Francine habang nagiinuman pa lang kami. E di malinaw na nga ang nangyari. May kumuha sa dalagang iyon at nakapagtataka lang kung paano siya nailabas mula sa banyo kung maliit lang naman ang bintana ng banyo nila. Kahit pa sabihin kakasya ang tao, mahirap pa rin kung mag-isang lulusot roon. Tsaka, second floor yun, di ba? Magkakabali-bali talaga kapag nahulog mula roon. Kaya sigurado akong may kinalaman talaga ang kababalaghan rito. Sige, tara na, umuwi na tayo. Sa bahay ko na lang tatawagan si Albert. Wika pa ni Mang Adimir at agad na nilang nilisan ang lugar. Pagkarating sa bahay, ay halos mag-aagaw na ang liwanag at dilim. Agad nagtungo si Tasyo sa kusina para magsalang ng kanilang sinaing. Si Mang Adimir naman ay umupo sa may sala at inilapag ang mga nakuha niyang ebidensya, saka idinayal ang number ni Chief Albert. Oh, Adimir, bakit? Chief, may nakuha kaming iilang bagay na magpapatunay na may kumuha nga sa dalaga at itinawid sa pader ng subdivision. Sige, pag-usapan natin yan mamaya, Adimir, after office. Pupunta ako dyan. Sa ngayon kasi, kailangan ko lang puntahan iyong lugar kung saan may sinasabing nakitang dalaga na wala ng buhay. Nakatali sa puno at may kung anong marka sa balat. Masama ang kutob ko rito. Mukhang ito na yung hinahanap natin. Ay, kawawa naman ang batang iyon. Sige na, aalis na ako. Wika pa ni Chief Albert at agad na ring pinatay ang tawag. Sabi naman ni Tasyo, anong sabi ni Tiyo? Hindi maganda dahil may natagpo ang babaeng wala ng buhay na nakatali sa puno. At hindi raw nalalayo ang description sa itsura noong kaibigan ni Justin. Kaya pupuntahan niya para makasigurado. Napalingon naman sila pareho kay Justin na nakatingin sa kanila dahil narinig noon ang sinabi ni Mang Adimir. Hindi ito maaari. Kuya Tasyo, samahan mo ako. Saan raw ba? Sabi naman ni Tasyo, huwag ka muna basta susugod roon. Baka ikaw ang pagbuntunan ng galit ng mga magulang. Pangalawa, hindi sinabi ni daddy mo kung saan. Dito ka na muna manatili. Pupunta raw si daddy mo rito mamaya pagkatapos niya roon. Naglakad papalayo ang binatang si Justin at doon na upo sa may puno saka umiyak. At tinang balikan ang sitwasyon nila Magnus. Matapos makapagpahinga ng mahigit 1 oras, ay nagpasya na silang kumain ng hapunan. Kaya inilabas ng muli nila Rica at Efraim ang kanilang mga baon. Sabi ni Efraim, Uy, relax ka lang Rica. Hindi pa ito malalang labanan. Parang kinakabahan ka na agad eh. Wika niya pa noong makitang
Tila nakatulala si Rika habang kumakain. Ewan ko ba, kinakabahan talaga ako eh. Sabi namang muli ni Efraim, matakot ka kung wala kang kasamang veterano. Kahit papaano, eksperto na sa ganitong pagkakataon, sina Kuya Magnus at Kuya Tomby. Kaya relax ka lang. Sabi naman ni Tomby, hulaan ko, hindi mo nalalasahan ang kinakain mo ngayon dahil kinakabahan ka. Opo, sagot ni Rika na tumatango. Sabi naman ni Magnus, tama si Efraim, relax ka lang. Hindi ka rin naman masyadong lalapit sa kampo. Kaya kapag nagsimula na ang putukan ay magtago ka lang. Tapos paminsan-minsan ka lang lumabas para pumana. Ganun lang ang style doon. Tumango-tango lang si Rika habang patuloy na kumakain. Matapos makakain ay agad na rin silang nagligpit at nagsisandal sa puno habang naghihintay ng tamang oras ng pagsalakay. Sumapit ang alas 8 ng gabi. Sinimulan na ng grupo ni Magnus ang paglalakad papunta sa kampo ng mga rebelde. Makalipas ang 20 minuto ay itinuro na ni Magnus ang pipwestuhan ni Rika. Bali doon iyon sa likurang bahagi ng kubo ng mga tauhan. Kailangan panain ni Rika ang mga lalabas mula sa kubong iyon, habang si Magnus naman ang papana sa naroon sa kubong pinaglagyan ng mga bihag na dalaga. Sina Tomby at Efraim naman ang mag-aabang sa may harapan at babaril kapag lumabas na ang commander sa kanyang tent. Noong makapwesto na ang lahat, ay saka na dahan-dahang lumapit si Magnus. Una niyang pinana ay iyong nagtungo sa likuran para umihi. Sabi naman noong isang tauhan sa loob, ang tagal naman yata ni Simeon. Isang container ba ang laman ng pantog noon? Sabi naman ng kasama, nako, Jumerbox pa siguro yun. Alam mo naman yun, napakasiba. Kaya palaging puno ang sikmura. Nagkatawa na naman ang dalawa pang naiwan sa loob. Sige, sundan ko nga. Naihi na rin ako eh. Pagkabalik natin, kanain na natin ang mga bihag na ito. Tirahan lang natin si boss ng isa. Kating-kati na ako eh. Oo sige, pagkabalik nyo ni Simeon, isa-isahin na natin ang mga ito nang makarami na. Lumabas na nga ang isa pang rebelde. Pagkalampas sa isang puno ay agad iyong hinablot ni Magnus at sinaksak sa gilid ng leeg. Saktong may lumabas na isa pang rebelde sa kubo ng mga tauhan at nakatutok na ang baril kay Magnus. Agad namang kinalabit ni Rika ang gatilyo ng hawak na crossbow, kaya sapul iyon sa gilid ng leeg at agad binawian ng buhay sa kabumagsak. Agad ring nagkarga ng palaso si Rika sa kanyang crossbow. Noong bumagsak sa lupa, iyong lalaking pinana niya ay narinig ng kasama ang pagbagsak noon, kaya lumabas rin upang tignan kung anong nangyari. Pinana iyon ni Rika, kaso nakayuko kaya hindi tinamaan. Agad itinutok ang baril sa direksyon ni Rika at nagpaputok, kaya naalerto ang ibang mga kasamahan. Pinana naman ni Magnus ang lalaking iyon, kaya napahandusay na rin at binawian ng buhay. Sunod-sunod na ang paglabas ng iba pang mga kasamahan. Doon na umatake si Efraim at walang takot na nakipagbarilan sa mga rebelding nasa kubo na iyon, samantalang si Tomby ay doon nakaabang sa kubo ng pinuno. Pagkalabas noon ay agad binaril ni Tomby, pero isinalag lang ang braso at hindi tinablan. Samantala, sa bahagi naman ni Magnus, ay dahan-dahan na siyang lumapit sa tent ng mga bihag. Pagkapasok niya ay nagulat siya noong may humila sa kanya. Mabuti at nahawakan niya ang braso dahil nakasaksak na ang isang jungle knife papunta sa kanyang dibdib. Kaya nagpambuno sila noong isang maskuladong lalaki. Siniko ni Magnus ang sikmura noon kaya iyon napayuko. Doon niya na naagaw ang jungle knife.
Isinaksak niya iyon sa gilid ng hita at agad ring binunot. Noong binunot naman ng lalaki ang kanyang baril, ay isinaksak ni Magnus ang kutsilyo sa ilalim ng baba noon paitaas. Kaya agad iyong binawian ng buhay. Kuya, tulungan mo po kami na makawala rito. Sige na po, parang awa niyo na. Sabi pa ng isang dalaga. Hindi muna miss, dyan lang kayo. Mas ligtas kayo rito sa loob kaysa sa magtatakbo kayo sa labas. Babalikan ko kayo. Wika ni Magnus at agad nang lumabas. Nakita niyang nakapin down si Efraim dahil 3 rebelde ang palit-palitang bumabaril roon. Kaya patakbong sumugod si Magnus at pinagbabaril niya na mula sa likuran, kaya hindi siya napansin ng mga iyon. Pinasok niya na rin ang kubo ng mga tauhang rebelde at 2 ang nabaril niya doon. Pagkalabas ay sinabi niya kay Efraim, Efraim, kunin mo na si Rika doon sa itaas. Pumasok kayo roon sa kubo kung saan naroon ang mga bihag. Huwag kayong lalabas roon ha. Ubus na ang mga tauhan. Iyong commander na lang ang natitira. Okay po. Wika ni Efraim at dali-daling tumakbo sa kinaroroonan ni Rika. Rika, tara na. Lipat na tayo ng pwesto. Agad rin namang lumabas sa pinagtataguan niya si Rika at lumapit kay Efraim. Si Magnus naman ay nakaabang pa sa kanila dahil baka may biglang lumabas man na tauhan na hindi niya nasama sa kanyang pagbibilang. Pero sa kabutihang palad ay wala na. Noong makapasok na sa kubo ng mga bihag ang 2, ay saka na umalis si Magnus upang puntahan naman si Tombi. Naabutan niyang pin down si Tombi at hindi makabaril. Kaya siya naman ang bumanat ng pagbaril. Nakita niyang nakangisi lang ang commander na iyon at hindi man lang umiilag dahil hindi nga tinatabla ng bala. Sabi ni Magnus, masyado kang tiwala sa mga anting-anting mo ha. Sige, tignan natin. Bulong pa ni Magnus at kinuha ang maliit na tipak ng kanin na inilagay niya sa bulsa, saka idinikit sa dulo ng baril. Narinig niyang nagsalita ang commander na iyon. Mukhang hindi niyo ako kilala, bata! Ako si Commander Barak, ang rebeldeng hindi tinatabla ng bala. At dahil ginulo niyo ang pamamahinga ko, buhay niyo ang kabayaran. Sabi naman ni Magnus, talaga? Sigurado ka hindi ka tinatabla ng bala? Kaso sigurado akong kumakain ka ng bala. Agad lumabas si Magnus sa kanyang pinagkuberang puno at inasinta ang bibig ng commander na humahalakhak pa ng tawa. 2 mabilis na kalabit ang ginawa niya sa kanyang baril, kaya magkasunod ang 2 bala na diretsyong pumasok sa bunganga ni Commander Barak at tumagos pa sa bato. Nahinto sa pagtawa ang rebelde at binawian agad ng buhay. Sabi naman ni Magnus, Tombi, bakit hindi ka agad gumamit ng kanin? Nabitawan ko, Mags eh. Hindi ko mahanap. Okay, sige. Tombi, usisain mo na lang ang kubo ng commander. Kunin mo ang mga bala na magagamit natin at mga granada. Tapos, puntahan mo kami sa kubo ng mga bihag. Okay, Mags. Pagkarating ni Magnus sa kubo ng mga bihag, ay naabutan niyang nailabas na sa kulungan ang 5 kadalagahan. Sabi ni Magnus, Efraim, tignan mo kung anong pagkain meron sila dyan. Tapos ilagay mo sa isang sako. Kakailanganin natin yun. Sigurado akong hindi pa nila pinapakain ang mga dalagang ito. Okay, Kuya Magnus. Mga iha, hindi kami mga rebelde. Mga kaibigan kami ng isang albularyo na taga-itaas. Doon kami pupunta sa pamayanan niya. Doon na muna namin kayo dadalhin para sila na maghahatid sa inyo sa bayan. Hindi na tayo pwedeng manatili rito dahil baka meron pang ibang dumating. Kaya sumama na muna kayo sa amin at huwag kayong hihiwalay kung gusto nyo pang mabuhay. Dahil ang bundok na ito ay pinamumugaran ng napakaraming rebelde at nilalang ng dilim. Malinaw ba sa inyo yon? Opo. Sagot naman ng mga dalaga. Siya nga pala si Rika, kinakapatid ko.
Sa kanya kayo magsasabi ng kailangan nyo. Kung nahihiya kayo magsabi sa akin. Tara na, alis na tayo. Uwi ka pa ni Magnus at lumabas na ng kubo. Inalalayan naman ni Rika ang mga kababaihan sa paglabas ng kubong iyon at nilisan na nila ang nasabing kampo ng mga rebelde. Nakasunod na rin sa kanila si Efraim na may dalang sako. Sabi ni Magnus, "Anong nakuha mo?" Bigas po. 10 kilo yata to. At maraming dilata. Dinala ko na rin yung kaldero nila na may sinaing. Kasya na itong ipakain sa mga bihag. Pati na rin yung manok na isang buo. Mukhang para ito sa natutulog nilang commander, kaya hindi pa binabawasan. Okay, sige. Maghanap na muna tayo ng mapagpapalipasan ng gabi. Tapos, saka natin sila papakainin. Ikaw, Tomby, ano nakuha mo? Marami, Mags. Lahat mapapakinabangan. Good. Sige, tara na. Uwi ka pa ni Magnus at nauna na sa paglalakad. Nakasunod naman si Rika at ang mga bihag. Tapos sa bandang dulo ay sina Efraim at Tomby. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 175. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.